This is Island Cove. It's a town in itself. Maraming restaurant, may mga salon, may barracks, there are mid-rise condos that serve as dormitories, at maraming mga admin house na magaganda. At its peak, it had 30,000 employees. Ito ang pinakamalaking Pogo hub sa buong Pilipinas. They claim that all operations here were legal, pero ngayong araw ay isinara ito alinsunod sa all-out Pogo ban ni Pangulong Bongbong Marcos. To be inside Island Cove is surreal because for a long time, this fortress was a mystery. Sino ang may-ari nito? Kailan ito binitawan ng pamilya Remulla? 5 head of agency ang kasama sa ceremonial closure ng Pogo Hub sa Island Cove sa Kawit, Cavite. At lahat sila ay may isang gustong patunayan. Na wala raw sinisino ang all-out Pogo ban ni Pangulong Bongbong Marcos. Marami po kasing katanungan sa pang-araw-araw kung yun daw pinakamalaking hub sa Cavite ay ano na ba talaga ang estado sa pangkasalukuyan. Pero mas may gustong patunayan si Interior Secretary John Vic Remulla. Sila kasi ang dating may-ari ng Island Cove. Just to make it clear, para maliwanag lang, simula nung nag-transfer of ownership ang Island Cove papunta sa lessors ngayon ng property na to, ang Remulla family ay walang involvement whatsoever. Ang sabi ni Remulla noong 2018 ay ibinenta daw nila ang property sa First Orient International Ventures Corp. Mula sa dating resort, ginawang Pogo Hub ng mga bagong may-ari pagdating ng 2019. Hindi na raw niya na-inspect ito bilang Cavite Governor dahil nag-COVID na. Kalat sa pahayagan noong 2019 na ang nagpapatakbo ng Island Cove Pogo ay ang Oriental Group ni Kevin Wong, anak ng junket operator na si Kim Wong na nadamay noong 2016 sa Bangladesh Bank heist. Pero itinanggi ito ng taga First Orient. No relation at all. No relation at all. So this is an article in 2019 na Oriental Group yung nandito sa island? No. I think that was a confusion because the name is First Orient. People thought that it was Oriental Group also. Bago kami pumunta ng Island Cove, nakuha na namin ang company records ng isang Island Cove Corp na nakaregister sa Securities and Exchange Commission. Noong 2022, ang may-ari nito ay ang kapatid ni Interior Secretary na si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Pagdating ng 2023, iba na ang may-ari. Isa rito si Kevin Wong. Is this the owners or iba to? Hindi. Wala na yan. I think that company's dissolved already. Okay. Yeah, we not ano na. Hindi So- na. So it's not you, sir? Hindi It's ito. not us. It's not us. Yeah. Who are your owners ng First Orient? I'm sorry, I cannot disclose. Itong nasa kaliwa, ito yung 2023 GIS ng Island Cove Corp. Ito yung pinapakita ko kanina sa General Manager ng First Orient at tinatanong ko kung ito rin ba kayong kumpanya. And to quote him, sabi niya, it's not us, pero hindi niya daw pwedeng sabihin kung sino yung owners ng kumpanya niya. Kaya pag uwi natin sa opisina, kinuha natin yung pinaka-latest or yung 2024 GIS ng First Orient at makikita niyo naman na it's the same set of owners. 6 na taon na namayagpag ang Pogo Hub na ito. Nagkaroon ng 30,000 empleyado. May playground ang mga bahay. May sariling leisure park. Ghost town na siya ngayong napasok natin. Malinis na. Yun yung sinasabi nilang totoo ba yung kampanya ni Presidente kasi hindi pa rin napapasara yung Island Cove. But now, at least, nung naipasara, so ibig sabihin, at least nakita natin yung sincerity ng government as to their plan of curbing and putting a stop to the Pogo operations. Sir, hindi kayo ever nagkaroon ng adverse information about the operations of Island Cove? Well, may mga reports but hindi kami nagkaroon ng pagkakataon to validate. Lian Buan, Rappler, Cavite.